akin. Hallelujah. Sa Mark. Sa aming mga bisita na aming nakasama ngayong hapon, maraming salamat po na kayo po ay aming nakasama. Praise God. Buksan po natin ang ating mga puso. Praise God. Hallelujah. Para sa salita ng Panginoon. Mark chapter 14 verse 3 hanggang 8 po mga kapatid. Sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ganito po mga kapatid ang pagkasabi sa istoryang ito. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman. Wala pong pangalan. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. Verse 4. Hallelujah. And there were some that had indignation within themselves. Maraming nagalit po sa ginawa ng babae. And said, why was this waste of the ointment made? Verse 5, for it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor, and they murmured against her. Verse 6, and Jesus said, let her alone. Why trouble ye here? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will me do them good. But me ye have not always. Last verse. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Ganito po yung Tagalog, mga kapatid. Pakiclick sa Tagalog, sis. Ang pagkasabi, praise God, ng ating Panginoon sa Kanya. Na ang ginawa ng babaeng ito, mga kapatid, praise God, ay napakahalaga na hindi naintindihan ng mga apostoles. Sinabi ni Jesus, ginawa niya ang kanyang nakaya. Ang lahat magsabi, gagawin ko ang aking makakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. Pero hindi ito mag-gets ng mga apostoles, mga kapatid, kasi hindi sila naniwala na mamatay si Jesus. In fact, ipinaglaban ni Pedro na hindi ka pwedeng mamatay, Lord. Ako ang unang mamatay kung patayin ka nila. Pero tumakbo nga si Pedro, mga kapatid. So, sa hapong ito, mga kapatid, praise God, I will bring to you a simple topic. Why does the gospel tell us that she broke the alabaster jar instead of opening it? Ito po yung pinaka-crucial na tanong. Bakit ang apat na sulat ng Ebanghelyo ay nagsasabi, praise God, na binasag niya ang botelya, mga kapatid, yung bote ng alabaster, instead na pwede naman niyang buksan? Iyuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nagkatipon-tipon sa araw na ito. Lord, punuin mo ang kakulangan ng aming inner man, ang aming spiritual na pagkatao, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Hallelujah. At patawarin mo kami, linisin mo kami, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Panginoon, kami po'y masanctify ang aming pakikinig, Panginoon. Magdala ito ng kalakasang espiritual sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka. We declare this afternoon your goodness in our lives, your grace and mercy upon our soul. Maraming salamat. Let thy will be done, Lord. Hallelujah. At marami ang mapuspos sa iyong espiritu. May maipanganak sa tubig, Panginoon, at sa iyong espiritu, sa iyong kaharian sa hapong ito. Hallelujah. Sinasaway namin ang espiritu ng unbelief, Panginoon. Sinasaway namin ang espiritu ng rebellion, Panginoon. Sinasaway namin ang espiritu ng self-centeredness, Panginoon. At sa pangalan mo, O Diyos, hallelujah, release the power of humility. Release the spirit of humbleness in our midst, O God. Release the spirit, O Lord, of obedience. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout amen. Praise God. Hallelujah. Kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, gawin mo lang ang kaya mo. Makakaupo na po tayong lahat, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Why does the gospel tell us that she broke
the alabaster box instead of opening it. All four Gospels preserve a version of the story wherein a woman brought an alabaster jar to Jesus. The details varied, but one feature remained consistent and deliberate. The jar was not opened carefully. It was broken, hallelujah, intentionally. According to the writing of Mark, Mark stated it plainly. In verse 3, she broke the alabaster jar and poured it on his head. The text could have said, she opened it. Pwede namang sabihin, mga kapatid, ni Marcos, na binuksan niya ang bote. Praise God. It could have said that she could, poured some out of the jar. Instead, it told us the jar was broken. That detail required a very slower attention to all the readers of the gospel. I will tell you, church, that alabaster jars were not disposable jars. They are not disposable container. They were designed to preserve what was precious. The perfume inside, a pure nard, was costly, often saved for significant moments, sometimes even for burial. Once the jar was broken, and keep the rest for later, I said once the jar was broken, it could not be used again. Once na mabasag ang bote, hindi na po pwedeng gagamitin. There was no way to take some and keep the rest for later. The act itself made the offering irreversible. Praise God. Ang lahat magsasabing irreversible. Merong isang prinsipyo sa Bible, mga kapatid, hallelujah, na the only way to enter is to exit. Mag-isip kayong mabuti. The only way to enter is to exit. Ano ibig sabihin, Pastor Plaza? Do you know that the word exit in the scripture is as holy as the word enter? Kung gaano kabanal ang pagpasok, ganon din kabanal ang paglabas. Explain ko po sa inyo. Before the children of Israel could enter the promised land, they had to leave and exit the old land of Egypt. As important is the act of entering, is also important the act of exiting. When you are going to enter into a holy life, you need to exit from a worldly life. Hindi po pwede, mga kapatid, na hindi ka mag-exit, hallelujah, sa isang makasanlibutan na buhay at papasok ka sa isang buhay na banal. In order for you to enter successfully into a holy life, you need to exit, hallelujah, sa lahat ng kalukuhan sa mundong ito, sa lahat ng kalayawan sa mundong ito. Kailangan iwanan mo yon bago ka papasok sa isang buhay na may kabanalan. Hindi po pwedeng mamuhay ka, mga kapatid, na duplikara. Everybody shall praise the Lord. Once you plan to enter into a married life, Sister Marisa, there is no way, you cannot reverse it into a single life. You need to exit your single life to enter into a married life. Kaya kayong mga married, pumunta dito, wag na kayong magpa-single-single. Everybody praise the Lord. Hallelujah. The book of Exodus, there is an entire book named after it called Exodus. Exodus means to exit. The people of Israel were in bondage of Egypt. At sabi ng Diyos, mag-exit na po kayo para kayo'y makapasok sa promised land. Pero bago sila papasok sa promised land, meron pong dagat na mapula. There is a Red Sea that they are going to cross. The Red Sea was the borderline between Egypt and Promised Land.
paliwanag ko sa inyong mabuti mga kapatid. Praise God, hallelujah, sa hapong ito. Huwag lang kayong magmamadali. Mahaba pa ang aking oras. Exiting is as holy as entering. You cannot have one without the other. You cannot enter unless you leave. Hindi po pwede mga kapatid, praise God, na matutuwa ang Diyos sa ating buhay kung meron pa po tayong koneksyon sa lumang buhay natin. Mahirap po ipamuhay mga kapatid ang kabanalan kung hindi pa po tayo totally na naka-exit mga kapatid sa buhay, hallelujah, na walang Kristo mga kapatid. Getting out is a holy act. I repeat it again. Getting out is a holy act. Hello? So kung meron kang kabit ngayon, tapos gusto mong lumabas, lumabas ka na. Bakit? The act of living, the act of exiting into a life of promiscuity is holy, banal. Kung ikaw ay naglalasing pa ngayon tapos gusto mong iwasan at talikuran ng paglalasing, sa Bible yan ay kabanalan. Yung pagtalikod mo pa lang, yung pag-iwan mo pa lang mga kapatid, sa mga makamundong bagay ay papasok ka. Sabi dito mga kapatid, you cannot enter unless you leave. Because getting out is a holy act. The disciples have to live, should I say. The disciples have to live. They are going to exit before they could enter into the ministry. They had to drop their nets. Kailangan iwanan nila, hallelujah, ang kanilang lambat at bangka. Kailangan iwanan nila ang kanilang pangingisda sa literal na isda. Dahil sinabi ni Jesus, gawin ko kayong mangingisda ng tao. I will make you fishers of men. Kaya kailangan nilang iwanan ang lambat, mga kapatid, at pamasok sa ministry. Everybody shall praise the Lord. Kung ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-anyaya sa atin, hallelujah, na makapasok sa buhay na walang hanggan, may hamon siya, iwanan mo ang makasanlibutan na mga gawa. Many, I said many, long for change in their lives, for something better, or something new, but only few are willing to live. There's a promised land waiting for you, if you're gonna live and except, should I say, the land of Egypt. Do you know that the land of Egypt is a type of the world? Ang Ehipto, mga kapatid, ay isang shadow, isang type, isang uri, mga kapatid, ng mundo. At ang promised land ay isang type, hallelujah, sa buhay, hallelujah, na bago kay Kristo Jesus. Pero nga, ang borderline ang pinakamahirap. Dahil ang dagat, the Red Sea, the crossing of the Red Sea is the most impossible and the most miraculous thing happened to them. Sa Red Sea, sa border, kailangan mo ang miracle ng Diyos. Kailangan mo ang kamay ng Diyos para makalipat ka, mga kapatid, sa promised land. Kung sa sarili nating lakas, wala tayong magawa. Ang tao magaling lang sa New Year's resolution, good for 1 month, babalik na naman sa dating ugali. Everybody shout amen. Pero kung ang Panginoon ay gagawa ng milagro sa iyong buhay at totally maiwanan mo, mga kapatid, praise God, ang pita ng laman, ang pita ng kasalanan, kailangan mo ang milagro ng kamay ng Diyos. I believe that everybody would agree with me. We can do nothing without the Lord. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Gusto kong ipaliwanag sa inyo. Gaano ba kaimportante ang pagtawid sa Red Sea na yun, Pastor? Ano po ang ibig sabihin ng pagtawid nila? Praise God. Huwag lang kayong madisturbo kasi may construction dito sa 3rd floor, ano? Praise God. Sa 1 Corinthians, praise God, chapter 10, verse 1 to 8, para maintindihan ninyo, mga kapatid, bakit sila pinadaan ng Diyos sa Red Sea. Kung tingnan mo ang mapa, mga kapatid, pwede naman talaga silang hindi dadaan sa Red Sea. Iikot sila sa Peninsula, mga kapatid, Sinai Peninsula. Pwede naman silang iikot eh.
Pero bakit pinadaan sila ng Diyos sa Red Sea, Brother Joel? Ano kaya ang dahilan? Kapag may ginawa ang Diyos sa buhay natin, may purpose talaga ang Diyos. Praise God. 1 Corinthians chapter 10. Wala dyan sis, type mo na lang, diretso. Hallelujah. Verse 1 hanggang 8. Hallelujah. Umpisahan natin. Hallelujah. Sa wikang English. Moreover, brethren, pakitingin sa screen, wag sa akin tumingin, doon sa screen. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ayaw kong maging ignorante kayo sa isang bagay na ito. How that all our fathers, referring to sa mga Hudyo na lumabas sa Egypt. How? That all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Bakit sila dumaan o tumawid, mga kapatid, sa dagat na yon? Sinabi ni Pablo, may dahilan po. May type and anti-type po yun. Verse 2, tingnan nyo mabuti. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Ano yung cloud doon, pastor? Sinabi ng Diyos na hindi ko kayo iiwanan. Mauna po ako sa inyo. Ang aking presensya ay mauuna sa inyo. Sa araw, ako po ay magiging ulap. Bakit? Ulap siya. Dahil takpan niya ang araw, dahil disyerto ang kanilang dadaanan. Masusunog sila sa disyerto kung hindi takpan ng Diyos ang araw. Kaya yung cloud na nagtatakip sa araw, sabi niya, ako yun. Everybody shout amen. At sa gabi, ano sabi ng Bible? The cloud will become a pillar of fire. Walang solar doon, Brother Tony. Praise God. Walang kuryente po doon sa ilang. Kaya yung cloud, pag gabi, magiging siya para siyang fluorescent lamp, mga kapatid. So napakaliwanag ang community nila dahil ang cloud sa araw magiging apoy sa gabi. Para siyang torch. Yan ang sabi ng Bible. Everybody shout amen. So nung sabi ni Pablo, bakit sila pinadaan ng Diyos doon sa dagat na yon? Dahil silang lahat ay nabautismuhan sa bautismo ni Moses. Paano sila binabautismuhan? Pinadaan sila sa gitna, sa ilalim ng dagat. Everybody shout amen. Verse 3, bilisan natin. Praise God. At silang lahat kumain and did all eat the same spiritual meat. Nung pinakain sila ng Diyos, mga kapatid, sabay-sabay silang kumain sa spiritual na pagkain. Pag naghumili, pag nag-preach si Moses, kung ano yung nangtanggap niya sa Diyos, buong bayan nakarinig. Pariho ang kanilang lesson. They eat with the same spiritual meat. Verse 4, tingnan natin. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Si Jesus hindi pa pinanganak sa Bethlehem, pero si Jesus nagsunod-sunod na sa kanila doon sa ilang. Siya yung bato. Na yung bato na yun, mga kapatid, nung kinausap ni Moses ang bato, lumabas ang tubig. Pero hindi niya kinausap ang bato. Dahil nagalit siya, dahil ang kanyang mga membro, tigas ng ulo. Kung taga Saturday group, salat yun, hindi papaluin ni Moses yung bato. Kasi yung taga Saturday group, hindi matigas ang ulo eh. Everybody shout amen. Isipin mo, 3 million ang membro niya, lahat puro nagre-reklamo. Kung ikaw yung leader sa 3 million na yan. Everybody shout amen. Walang toilet nila. 3 million kung magsabay-sabay yung, praise God, magbawas. Problema sa leader. Naisip nyo ba yun? 3 million gutom. Praise God, isipin nyo na lang mga kapatid, sa isang kainan lang. Ilan bang sakong bigas kung may sako ng bigas noon? Si Moses napuno na. Sabi ng Bible, he was the meekest man in the Bible. Siya yung pinaka-humble na tao sa Biblia. Pero yung pinaka-humble na tao, naggalit din. Kaya kung may mga leader kayong humble na parang hindi magalit, huwag nyo lang, baka mapuno ang salop, mga kapatid.
Everybody shall praise the Lord. Nagalit si Moses. Instead na kausapin niya ang bato, anong ginawa niya? Pinalo niya ang bato. Sa galit. At ilang beses niyang pinalo yung bato. Kaya yan ang dahilan kung bakit si Moses ay hindi nakapasok sa promised land. Dahil, pakinggan niyo mabuti, anong reason, Pastor? Yun lang ang pagpalo ng bato. Yes, dahil yung type, yung rock na yun, si Jesus Christ. At isang beses lang po siyang ipako. Yun ang ibig sabihin sana, kausapin lang niya ang bato. At yung bato na yun, nagsunod-sunod sa kanya. Tingnan mo yung babo. The spiritual rock that followed. Milagroso ito mga kapatid. Dahil yung bato, na kung saan lumabas yung tubig, nagsunod-sunod sa kanila eh. Kahit saan sila mapunta. Para makainom sila palagi at wala nang reklamo. Nag-gets nyo? Sa history natin sa Old Testament, para bang ang bato nandun lang, naka-station lang. Pero sa Bible, sinabi ni Pablo na ang bato ay sumunod sa kanila. Na ang bato na yon ay si Jesus Christ. It was the type. Si Jesus Christ, mapako isang beses lang. Pinalo ni Moses ng maraming beses. Nasira tuloy ang mensahe. Kaya sabi ng Diyos, hindi ka na makapasok sa promised land. Everybody shall praise the Lord. Verse 5. Huwag kayong mag-alala, verse 8 yan. Verse 5 says, ano sabi ng verse 5? Ito na po, nakainom na ang lahat. Nakainom ang lahat, Brother Recto. But with many of them, God was not well pleased. Sa lahat ng nakainom sa tubig, hindi masaya ang Diyos sa karamihan sa kanila. Bakit? Mga reklamador sila. Basahin niyo ang Bible. Mga reklamador, mga murmurer. Ano yung murmurer sa Tagalog? Pagutbot, Bisaya yan eh. Ha? Reklamador? Tagalog ba yun? They were murmuring. Praise God. Hindi natutuwa, Brother Joel, ang Diyos sa karamihan. Bakit? Ganon din yan eh. Sa dami ng member sa church, iilan lang talaga dyan ang mga behave talaga. Oh, iilan lang dyan ang committed. Yung iba, okay lang kung simba, okay hindi. Sis, nasaan ka na? Simba tayo. Wala akong mood, Pastor. Baka sa Saturday, meron na akong mood na magsimba. Now, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi natin ito ibase sa ating mood. Oh. Kasi kung meron kang hormonal imbalance, marami sa yung time na wala ka sa mood. Everybody shout amen. So, hindi natuwa ang Diyos sa karamihan sa kanila. Bakit? Kahit nakainom sila, wala silang pagpapasalamat. Even they were satisfied in drinking that water, they were so ungrateful. Kaya ipaalala ko sa Saturday group, bawat pagising mo sa umaga, tandaan mo ito. Dapat magpasalamat tayo mga kapatid sa buhay na ibinigay. Dahil maraming tao, Brother Tony, kagabi natulog, pero ngayong umaga hindi na po nakagising. Salamat sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Everybody shall praise the Lord. They were overthrown in the wilderness. Pinatay sila ng Diyos doon sa wilderness. Sino yung mga taong ito? Mga bautismado to sila. Dumaan sa Red Sea. Pero pagdating sa Promised Land, pagdating sa training, hindi pumasa dahil mga hindi mananampalataya. Verse 6, anong sabi ni Pablo? Hallelujah. Ang dahilan kung bakit isinulat niya ito. Now these things were our what? Example. Sinulat yon, nangyari yon para magbigay sa atin na parang salamin siya sa atin. Praise God, hallelujah, na kung tayo'y maglingkod sa Diyos, huwag nating gayahin ang mga rebelde. Huwag nating gayahin ang mga membro na walang pananampalataya. Huwag nating gayahin ang mga membro, mga kapatid, na puro lang criticism. Ano ba itong church natin? Tingnan mo ang tiles, nagsira-sira na. At karamihan sa mga reklamador, yun naman ang mga hindi nagsupport sa gawain eh. Everybody shout amen. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid.
Mga ilang buwan na lang, makarpet na ito. Praise God. Everybody shall praise the Lord. Pero kailangan magbigay tayo sa Panginoon para sa gawain. Everybody shout amen. Amen. Anong sabi ni Pablo? Now these things, look at the screen. Now these things were our examples. To the intent. What do you mean by that? To the purpose that we should not lust after evil things as they also lusted. Huwag nating habulin ang masamang mga gawa. Meron kayong marriage vow, respect it. Dahil ang Diyos ang nasa gitna niya. Huwag nating habulin ng masama. Huwag nating gayahin ang ating mga kumari na gumawa ng masama. Alam ko, Pastor, may husband niya sa Philippines, 2 ang anak, ngayon puti na ang kasama. Kahapon puti, ngayon itim na naman. Ano bang negosyo ito? Everybody shout amen. Mga kapatid, huwag sanang makita yan sa church. Na nagsisimba tayo, mga kapatid. That is why, if you're going to enter into a relationship with God, you need to exit everything from the world. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Look, why the people were not happy with karamihan sa kanila, majority sa kanila, hindi masaya ang Diyos? Because they lusted after evil things. Mahal namin mga bisita, kung may nag-invite sa inyo dito sa New Life Fellowship para utangan ka lang, i-report nyo sa amin. Ipa-deport natin yan. Everybody shout amen. Nakakahiya. Nangaral tayo, mga kapatid, praise God, ng righteousness. Di ba? Hello? Praise God. Verse 7. Bakit napunta tayo sa utang, mga kapatid? Focus tayo sa Word of God. Ano nangyari sa kanila? Sabi ni Pablo, neither be ye idolaters. Huwag tayong maging magmananamba ng mga Diyos-Diyosan. As were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Alam niyo ang Bible, mga kapatid, ang Bible palaging safety ang kanyang mga terminology. Kung pag-aralan niyo, mga kapatid, sa theology, ang rose up to play, kilabot yan na term sa Bible. Nagiinuman, kumakain hanggang sa nalasing. And the term rose up to play, ibig sabihin, mga kapatid, that is a sexual sin. Change partner. Yan ang orgies, mga kapatid. Praise God sa mundong ito. I-google nyo mamaya. Huwag nyo lang tingnan ang content. Mangingilabot ka. Praise God. Papasok ka sa Hong Kong, mga kapatid, kahit anong mga major cities, papasok ka doon, mag-register ka lang, then you can be at the party with the elite. Mga mayayaman yan sila. Mga professional yan sila. But after that, kung maglalasing na sila, you can change your partner. Sa Bible, meron na yan. Kaya naggalit ang Diyos sa kanila. Verse 8, everybody shout amen. Anong sabi ng verse 8? Neither let us commit fornication. Ano yung fornication, Pastor? Ilang beses ko na itong pinaliwanag sa inyo, but I will repeat it again for the sake of clarity. Ang fornication, Sister Leyte, ay isang dalaga na nakipagtalik, mga kapatid, ng married. O isang binata na nakipagtalik ng married person. That is fornication. Pero kung sila, mga kapatid, ay both married, that is adultery. Ang sabi ng Diyos, let us not commit fornication. As some of them committed. So itong kasalanan na yan, noon pa yan. And fell in one day. Alam niyo ba kung ilan ang pinatay ng Diyos sa isang araw lang dahil dyan? 23,000 ang pinatay ng Diyos sa isang araw. Hello? Kung bababa ang Diyos ngayon, sabi ko, Lord, pwede ka bang bababa saglit dito sa Saturday group? Kahit mga 10 seconds lang. Oh? At patayin mo, Lord, yung may mga kabit, yung mga nanluloko. Ilan kaya ang mamatay sa atin? Wala. Bakit? Mga good people ang Saturday group eh.
Everybody shall praise the Lord. Hindi po nagbibiro ang Bible. Sinulat yan for our example. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Balikan natin mga kapatid, hallelujah, ang alabaster box. Kasi doon mga kapatid, maintindihan po natin, praise God, that once the box is broken, once the bottle is broken, the act itself made the offering irreversible. Hindi na po pwedeng gamitin uli. Hallelujah. So once that your life has been broken into the connection of the world, it should be irreversible. That was where the meaning become to deepen in the story of the alabaster box. Bakit ano bang saysay yung istorya yung alabaster box, Pastor? Bakit apat na evangelist, Matthew, Mark, Luke, John, sumulat po patungkol sa istorya ng babae nang nagbasag ng alabaster jar? Dahil sa pagbasag, hindi yung amoy, hindi yung value, kundi yung pagbasag doon ang pinaka-importante. Everybody shout amen. The disciples objected, not because the perfume was worthless, but because it was valuable. Sabi ng mga apostoles, wala talaga itong babaeng ito. Pero hindi sila nagsasabi kasi nandyan si Jesus eh. Sa isip lang nila, naglalaro na ang murmuring. Wala talaga itong wala. This woman is nothing. Di ba siya nag-isip kung gaano kamahal ang perfume na ito? Praise God. Yet, he reframed. Jesus, hallelujah, when the disciples objected, they asked, why this waste? Pagsasayang, malaking pagsasayang. Jesus did not deny the cost, but Jesus acknowledged it. Yet Jesus reframed the moment entirely. What they saw as excess, Jesus, hallelujah, He named it as preparation. Ang nakita ng mga disciples, pagsasayang ng pera, pero ang nakita ng Panginoon, paghahanda. Sayang naman, iniwanan mo ang ano na yun. Na-miss ka na ng mga barkada mo. Na-miss mo na ang tropa mo. Na-miss ka na namin. Sa bidyukihan, karaokehan at inuman dito sa Wanchay, nasaan ka na? Bakit ka pumunta sa church na yan? Because what they see as waste, Jesus saw it as a preparation. Everybody shall praise the Lord. She has anointed my body. Mark chapter 14 verse 8. Ang sabi ni Jesus sa harap ng mga disipulo, huwag niyo siyang gambalain. Away from her. She had done what she could. Ginawa lang niya kung ano yung nakakaya niya. Hallelujah. Hinihanda niya. Pinapahiran niya ang aking katawan sa paglibing sa akin. Only then, it becomes clear that the broken jar was not the main point, but the function as a sign. Everybody shout amen. The fragrance filled the room because the container no longer held it. What had been sealed was now released. In that quiet, embodied act, the woman did something the disciples were still unwilling to face. She treated Jesus as someone who would truly die. Kaya tinanggap ni Jesus ang ginawa ng babae dahil alam ng Panginoon, naghahanda ang babaeng ito sa aking paglilibing. Kasi yun ang mission niya dito sa mundo, mga kapatid, na mamatay para sa kabayaran sa ating kasalanan. Ang ginawa ng babae in line sa kanyang mission, pero ang objection ng mga disciples ay nakaharang sa kanyang mission. Kaya mga kapatid, sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang gambalain. Dahil naghahanda siya, pinapahiran lamang niya ang aking katawan sa aking darating na paglilibing. The woman understood that Jesus would truly die, but the disciples did not even understood. Jesus himself would soon be broken, not accidentally, not wastefully, but deliberately, fully, hallelujah, broken, without reserve in the cross of Calvary. Hallelujah. Many writers said that the cruelest kind of death
is to be crucified on the cross. Ang pinakamasakit na uri ng kamatayan kapag ikaw ay ipako doon sa cross. Pinili ng ating Panginoon na daanan niya ang pinakamasakit na uri ng kamatayan para bayaran niya, hallelujah, ang lahat ng kasalanan, mga kapatid, sa mundong ito. It was not an accident. It was deliberate. Everybody shout amen. Hallelujah. Without any reservation, Jesus gave His life. His body was broken. That is why, hallelujah, the writers of the gospel said, the woman did not open the bottle, but she break it and poured it into the head of our Lord Jesus Christ. Everybody shout amen. Is your life broken today? Hallelujah, to the things of the world. Dahil when you become broken, the smell and the fragrance, hallelujah, of holiness will arise. Kapag ang tao ay broken, mga kapatid, luluhod yan sa Panginoon. Ang taong broken, mga kapatid, in spirit, iiyak yan sa Panginoon. And the fragrance of your prayer will rise up into the throne of God. Ang taong hindi nangangailangan ng Diyos, walang prayer lang. Ang taong walang pangangailangan, mga kapatid, walang divine intervention na kanyang iniisip sa kanyang buhay. Umaasa sa kanyang pera at kayamanan. Hindi mo maramdaman, mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ang taong broken, ang taong basag ang kanyang espiritu, hallelujah, pintuan pa lang umiyak, Panginoon, wala na akong lakas. Hindi ko na alam kung paano ikay ng aking pamilya. Hindi ko na alam kung paano matustusan ang aking pangangailangan. Ikaw na lang ang aking malalapitan, Panginoon. This kind of people who are broken, their fragrance of prayer, their fragrance of worship will become so strong in the presence of the Lord. Listen to this. Like the jar, like the alabaster jar, He would not be partially given. There would be no holding back, no preservation of self. Hindi nang hinayang ang babae na basagin ang butilya na yon. Hindi siya nang hihinayang. Ganon din ang Diyos na nasa langit. Hindi siya nang hinayang na mabasag yung kanyang katawan. Maligtas ka lamang, mga kapatid. His body, I said His body, is like the alabaster jar, would be broken. His blood, like the expensive perfume, would be poured out on the cross of Calvary. What the woman did with her hands, Jesus would soon do it with His life. The cross then was not a tragic loss of something valuable. It was the necessary breaking process, hallelujah, through which life was released. Just as the fragrance could not fill the room without the jar being shattered, salvation did not come without Christ being given over completely. The woman may not have understood everything. I said, the woman may not understood everything, but her action was aligned to the truth before her words ever could. Why did the woman understood? Partly about this thing. In Luke 24, verse 44 up to the last verse, dito ko maipapakita sa inyo, mga kapatid, na importante talaga na mabuksan ng Diyos ang ating pagkakaintindi. Everybody shout amen. And He said unto them, look at the screen. And He said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you. Jesus was speaking here. He was already resurrected from the dead. Muli na siyang nabuhay. At pinaalala ni Jesus sa mga disipulo, naalala niyo pa ba ang mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama niyo pa? Bakit sinabi ni Jesus na nung ako'y kasama mo pa? Dahil at this time, His body is no longer the same with our body. His body is now a glorified body, while the body of His disciple is still a human body. So nung muling nabuhay si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, naalala niyo pa ba ang mga sinabi ko sa inyo nung tayo'y magkasama pa? That all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses. Everybody shout, the law of Moses. And in the prophets. Everybody shout, in the prophets. And in the book of Psalms. Concerning me. So ang lahat na sa aklat ng Salmo, yan ay tumutukoy kay Jesus Christ.
ang lahat ng mga hula ng mga propeta, praise God, ay tumutukoy kay Jesus Christ. Ang lahat ng batas na ginawa ni Moses at sinulat ni Moses ay nagtutukoy kay Jesus Christ. Verse 45, tingnan natin mga kapatid, kung paano ito nag-iskala ang istoryang ito. Then open he their understanding, and that they might understand the scriptures. 3 years, Brother Tony, kasama nila ang Panginoon. But the disciples never fully comprehend all of the scriptures. Nung pauwi na si Jesus papunta sa langit, binuksan niya ang kanilang mga utak. Binuksan ng Panginoon ang kanilang espiritual na mga mata. Binuksan ng Diyos ang understanding ng kanilang puso para maintindihan nila ang buong scripture. Ngayon, walang duda ang mga apostoles na sumulat sa Book of Acts. Naintindihan nila ang scripture. Walang mali, mga kapatid, sa kanilang ginagawa sa early church. Dahil naintindihan na nila paano ma-fulfill ang buong scripture. Gets? Jesus opened their understanding. It would be a good prayer today. Pag nandito ka sa church, mga kapatid, may magtanong sa iyo, "Oh, kumusta? Pumunta ka pala doon sa New Life. Ano naintindihan mo?" "Ay, wala akong naintindihan. Basta yung pastor doon, pasigaw-sigaw lang yun eh." Kailangan natin ng understanding. Pag nandito ka sa church, ang hingiin mo, wag muna yung blessing, yung mga material. "Lord, give me understanding. Give me understanding." Kasi kapag ang problema, mga kapatid, na dumating sa iyong buhay, pag hindi mo naintindihan ang problema, mga kapatid, markabahala ang tao, karamihan sa kanila tatalon sa building dahil once na ang isip mo, bahala na, yun. Kahit hindi ka mangutang, makapangutang dahil, bahala na. Everybody shout amen. Nung binuksan ng Diyos ang kanilang isip, anong nangyari, Sister Liti? Alam mo ba kung anong nangyari? Nung binuksan ng Diyos ang kanilang isip. Ang nangyari, nasa verse 46. Tingnan natin ang verse 46. Okay? Nung binuksan ng Diyos ang kanilang isip, ito na po ang sinabi ng Bible. "And thus said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer." Ito ang hindi naintindihan ng apostoles, pero naintindihan ng isang babae. Sana na-gets nyo, mga kapatid, sinabi ko. Dahil, Sister Cynthia, kung naintindihan lamang ng mga apostoles ang ginawa ng babae na basagin ang buti ng alabaster, hindi sana sila mag-murmur, hindi sana niya sila pakialaman. Pero dahil hindi naintindihan mga apostoles ang ginawa ng babae, ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi talaga nila naintindihan ang purpose kung bakit si Jesus pumunta. Pero sa isang babae, mga kapatid, naintindihan niya ang ginawa niya at tinanggap ni Jesus, mga kapatid, ang kanyang ginawa. Sinabi ni Jesus, the Christ must suffer and to rise from the dead the third day. Walang labis, walang kulang, sa ikatlong araw, siya ay babangon mula sa mga patay. At nung siya ay bumangon mula sa mga patay, may utos siya, Sister Glinda. Verse 47, tingnan natin. And that repentance, everybody shout, repentance. Ang kapatawaran sa kasalanan and remission of sins should be preached in His name among all nations beginning at Jerusalem. Dito na po papasok ang sinabi ni Pablo sa mga Hudyong binautismuhan ni Moses doon sa Red Sea. Na ang lahat na dumaan sa Red Sea, sila'y nabautismuhan. Hallelujah, sa dagat. Hindi ka pwedeng papasok sa Promised Land hanggat hindi ka mabautismuhan doon sa Red Sea. Kaya sinabi, mga kapatid, ng Bible, ang kapatawaran sa kasalanan, remission of sins, repentance should be preached. Should be preached in His name. Beginning among all nations, beginning at. Kaya nung nangaral si Pedro sa Acts 2:37 and 38, maliwanag po ito. Praise God. I said, the only way to enter is to exit. Praise God. You need to exit from the world to enter,
Hallelujah, into the kingdom of God. Pero bago ka makapasok doon, daanan mo ang Red Sea. Dahil may type po dyan. Everybody shout amen. If you look at that verse, in His name, pakita mo sis, hallelujah, all nations beginning at Jerusalem. Acts 2:37-38. Praise God. Dahil dito si Pedro na po ang nangangaral. Si Pedro ang tinaguriang tao na may hawak ng susi sa kaharian. At maraming mga tao hindi nakakaintindi. Sabi nila, pag sila'y namatay, katukin lang daw nila ang kwarto ni Pedro. Praise God, doon sa langit. Sabi niya, bro, saan ba ang susi sa kaharian? Pwede mo ba akong buksan? Hindi po yun literal na susi. Kundi yung sinabi ni Pedro, yung mensahe ni Apostol Peter, yun ang susi para ang tao'y makapasok. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, si Pedro talaga ang tinanong, and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Yan ang tanong nila. Kung kayo po ay magtatanong sa akin, sa aming mga bisita sa hapong ito, Pastor, ano ba talaga ang aming gagawin? Sundan mo si Pedro. Sabi ni Pedro, praise God, ang tanong nila, what shall we do? Then Peter said unto them, repent. Kasi yun ang komisyon ng Panginoon sa kanila. Repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. Verse 38 says, hallelujah, repent, every one of you. Be baptized, every one of you. Kaninong pangalan? In the name of Jesus Christ, for the remission of sins, ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan din ang pinangaral ni Juan sa John chapter 3, praise God, verse 3 hanggang 5. Hallelujah, naintindihan ng mga apostoles, ito pala ang application. Hallelujah, nung lumabas ang mga Hudyo sa Egypt, dumaan sa Red Sea, ito pala ang application sa New Testament. Praise God. John chapter 3, verse 3-5. Dito po ako magtatapos. Jesus answered and said unto him, si Nicodemus ito, kausap niya, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang salitang born again, abuse kay na word yan, mga kapatid. Pero nandyan sa Bible yan, salitang born again. Ano po ang tunay na born again? Na ipanganak muli ang tao. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered. Verse 5, look at the screen. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan ang tao maipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Kaya ang mga Hudyo na lumabas sa Egypt, they were baptized in the cloud and in the sea. The cloud represents the Spirit and presence of God, and the sea represents the water baptism, in which in the New Testament it applies only in the name of our Lord Jesus Christ. In order to enter, you need to exit. Hallelujah. But in between, praise God, hallelujah, that is irreversible thing, mga kapatid. Naintindihan ng babae, mga kapatid, praise God, ang kanyang misyon. Hallelujah, praise God, na kanyang papahiran ng katawan ng ating Panginoon. Listen to this in my conclusion. The woman may not have understood everything, but her action aligned with the truth before her words ever could. While others argue, while others calculated and resisted the idea of the suffering Messiah, she responded with closely irreversible devotion. Jesus receives it. Hallelujah. When Jesus received it, it was not a waste. It was not an excess. But Jesus recognized it. Ang yung pagluhod sa altar, that's not an excess of faith. Hindi ibig sabihin na pag lumuhod ka ng altar, sumubra na ang pananampalataya mo. Kaya may ibang mga pilosopo, grabe ka naman. Luhod talaga sa simbahan bawat ano, baka lumampas ka na ng langit. Mas mabuti na lang yung lumampas kaysa hindi makaabot. Everybody shout amen. Your praise and worship is not an excess. It's not a waste of time. Yung pagpunta mo sa simbahan, mga kapatid, hindi yan pagsayang ng panahon.
Hallelujah. But you just recognize the goodness of God. And God will recognize you, hallelujah, by giving you the Holy Spirit. Shall we stand together? Remember this. Because the gospel itself follows the same pattern. What was most precious was broken. So that life, so that forgiveness and grace could be poured out of many. I will tell you, church, hallelujah, this afternoon, I want everybody to come into the presence of the Lord with this understanding. Jesus loves me. Pastor, wala naman talaga akong ibang magawa sa church kundi maglinis lang. Wala na talaga akong maiambag sa church kundi mag-arrange lang sa upuan. Ano bang sabi ng Bible? Gawin mo lang ang makaya mo. Gawin mo lang ang makaya mo. Pero maraming mga Kristiyano ang hindi makapamuhay sa kabanalan, mga kapatid, at sa commitment nila sa Panginoon because they did not cut off everything of the connection from the world. You cannot enter into the kingdom of God unless you totally exit from the worldly system. I pray in the name of Jesus that this message is understandable for you. Tandaan natin, mga kapatid, na kahit bautismado ka na, kahit nakareceive ka na ng Holy Spirit, may mga time, mga kapatid, that unfaithfulness and unbelief sometimes will sit in our hearts. But let us remember the story, because the story was written for our example, that those who follow after the lust of evil were being judged by God. Let us do good. Let us do what is right before the presence of God. Gawin natin kung ano yung tama. Hindi naman nagre-require ang Diyos, mga kapatid, na pag pumunta ka sa simbahan, gawin mo talaga, mga kapatid, kahit praise God, yung mga kapatid, na mangungutang ka lang para lang may bagong damit. Hindi ganun ang sinabi ng Bible eh. You can come to the presence of the Lord as who you are. If you are not yet baptized in the water in the name of Jesus, hallelujah, get baptized in the name of Jesus today. That is the beginning of your relationship to the Lord. Baptism is not to enter a religion. But baptism in the name of Jesus is that you recognize, you start, hallelujah, a relationship with Him. You must be baptized in the water like the people of Moses was baptized in the Red Sea. The woman understood that Jesus will truly die. That is why she broke that box. There are times in our life that the Lord will allow brokenness in our life. May mga panahon, mga kapatid, iiyak ka. Pastor, yung anak ko palipat-lipat ng kurso, Pastor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pastor, hindi nakikinig ang aking husband sa akin. Pastor, ano bang gagawin ko? There are situations that God will allow so that your spirit will be broken. But the real broken of the spirit is repentance. Yung pagsisihan mo, yung talikuran mo, yung lumang pagkatao, lumang ugali, lumang behavior. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. What the woman offered, according to Mark chapter 14, verse 9, 10, and 11, Jesus said, what the woman had done to me shall be remembered throughout all generations. Ang ginawa ng babaeng ito ay hindi makakalimutan hanggang sa katapusan ng mundo, mga kapatid. Wala siyang pangalan sa bersikulong ito, pero siya lang ang nakakaintindi na ang Panginoon ay mamatay para sa lahat. Ang taong naglilingkod sa Diyos na naintindihan niya na may namatay para sa kanyang lugar, doon ang kanyang iyak at debosyon. Walang saysay yung litra sa likod, I am a devoted follower of Jesus Christ. Kung hindi mo maintindihan kung paano
winasak ng Diyos ang kanyang katawan. Paano nawasak ng Panginoon ang kanyang katawan? Dahil sa ating kasalanan, binayaran niya lahat. And what is your response? Your response should be your praise and thanksgiving. As I sing the song, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. If you are already baptized in the name of Jesus and you have experienced the baptism of the Holy Spirit, continue to walk in the path of righteousness. Choose to live a holy life. I am inviting everybody to come at the foot of Jesus. Hallelujah. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. While you're playing your instrument to the Lord, open your heart. While you sing, open your heart. Let Jesus will come into your life. Kung ika'y nabautismuhan na, tuloy-tuloy mo na yan. Huwag mo nang balikan ang mundo. Totally exit ka na sa mundo, kapatid. Hallelujah. Naka-exit ka na sa kasalanan. At ngayon namuhay ka na na may kabanalan. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. It's a blessing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I need your help. Lord, I need your help. I need your help. Lord, I offer my life to you, and everything I've been through, use it for sa iyong worship ngayon, para kang katulad sa babaeng ito na binabasag mo, mga kapatid, sa kanyang presensya ang yung worship and praise. Hindi yan pagsasayang. Yung hallelujah mo, hindi yan exist sa yung pananampalataya. It is recognition, hallelujah, of the sovereignty of God. Lord, I offer you my love. Lord, I offer a blessing sacrifice. Yakap ng iyong presensya in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In the name of the Lord, peace of mind will come. Hallelujah. Praise God. Commitment will come. Hallelujah. Shall we worship the name of the Lord? Receive ye the Holy Ghost. Kailangan mo ang Holy Ghost sa iyong buhay, mga kapatid.